Ang mga demonyong ito ay nabubuhay sa sakit, at ang mga sandata ng tao ay parang isang biro lang sa kanila. Kahit pa isang palaso na tumagos sa mata ay hindi sila mapipigilan. Sa puntong ito, parang wala nang makakapigil sa kanila na gibain ang kastilyo at patayin ang bawat takot na tagapagtanggol sa loob. Ngunit bigla, may lumitaw na isang salamangkero, hawak ang 4 na sinaunang mana stone sa kanyang kamay. Umakyat siya sa pader ng kastilyo, kalmadong ipinasok ang mga bato sa kanyang spellbook, at nagpakawala ng isang spell. Isang malaking magic circle ang biglang nabuo sa ilalim ng buong hukbo ng mga demonyo, pinatigil sila sa kanilang kinatatayuan. Bago pa man sila makakilos, ginamit ng salamangkero ang kapangyarihan ng 4 na bato, at nagpabagsak ng isang nakapipinsalang kidlat, na sobrang lakas anupat ang buong hukbo ay agad na nalitson sa kinatatayuan nila. Walang ni isang demonyo ang nakaligtas. Ang mga tagapagtanggol ay natulala at habang buhay na nagpapasalamat sa misteryosong salamangkerong ito, ngunit hindi siya nagtagal para tanggapin ang papuri. Walang imik, tumalikod siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Dahil hindi ito kailanman ang kanyang layunin, naghahanap siya ng isang bagay na mas dakila, ang pinakamakapangyarihang primal mana stone na umiiral. Sino ang salamangkerong ito, at bakit siya sobrang nahuhumaling sa mga mana stone na ito? Sa isang mansyon ng Maharlika, itinatago ni Lord Malik ang mga alipin sa kanyang basement. Ang mga sawimpalad na taong ito ay tinatrato na parang basura, at dahil doon, pinipilit silang magpakintab ng mga bato sa pag-asang makahanap ng mga nagtataglay ng sinaunang mahika. Sa gitna ng mga tinatawag na walang kwentang alipin, may isang batang lalaki na nagngangalang-alan na natapos na ang kanyang kwota sa pagpapakintab para sa araw na iyon, ngunit ang adik sa Magic Stone ay gusto pa ring magpatuloy sa pagpapakintab. Dumating ang supervisor at sinimulang parusahan ang ibang mga alipin dahil sa hindi pagpapakintab ng maayos sa kanilang mga bato. Inutusan niya silang pakintabin ang kanilang mga bato tulad ng kay Alan. Habang sinusubukang kunin ng supervisor ang bato ng bata, pumalag si Alan at iginiit na gusto niya itong gawing mas makintab pa. Dahil sa kanyang katigasan ng ulo, nakatanggap siya ng isang malakas na sipa na nagpatumba sa kanya. Inamin ng supervisor na hindi niya matiis ang tingin sa mga mata ng bata, habang may isa pang ginger na pumasok at sinimulang bugbugin siya ng walang pag-aalinlangan. Hinawakan niya ang buhok ng bata, itinaas ang kanyang ulo, at sinabihan siya na makakapagpakintab siya ng isang bato sa bawat suntok na matatanggap niya. Patuloy na binugbog ng mga buli ang kawawang bata hanggang sa sila ay makontento. Ngunit nang paalis na sila, kumilos si Alan na parang isang tunay na masokista at humingi ng mas maraming suntok para makapagpakintab pa siya ng mas maraming bato para sa araw na iyon. Ang maliit na masokista ay patuloy na kinukulit ang mga supervisor na patuloy siyang bugbugin hanggang sa sila ay nainis na at ikinulong siya pabalik sa kanyang selda. Lahat ng ito ay tahimik na pinapanood ng isang matandang hukluban na nakaupo sa malapit, nakatuon sa pagpapakintab ng sarili niyang bato habang pinagmamasdan ang lahat. Kinabukasan, nagising si Alan, at ang sakit mula sa pambubugbog ay nagpa-realize sa kanya na baka medyo sumobra siya at dapat alam niya ang kanyang limitasyon. Naaalala niya ang isang malaasul na bato na minsan niyang pinakintab at kung gaano siya nahumaling dito. Gusto ni Alan na makakita ng mas marami pang batong tulad niyon. At ngayon ang tanging hiling niya ay magpatuloy sa pagpapakintab ng mga bato araw-araw kahit na sa huli ay kukunin din ang mga ito sa kanya. Habang siya ay lumulutang sa kanyang mga iniisip, dumating ang supervisor at sinabihan siya na oras na para bumalik sa trabaho. Inabot ng matandang hukluban mula kahapon ang kanyang kamay para tulungan ang bata na tumayo at tiningnan kung ayos lang siya. Sa mesa ng pagpapakintab, pinili ng matanda na umupo sa tabi niya na ikinainis ni Alan. Mula nang dumating siya sa langit na ito, walang sinuman ang sumubok na kausapin siya ng ganito. Gaya ng dati, umiikot ang mga supervisor, pinagtitripan ang mga alipin na hindi nagpapakintab ng maayos o kahit na yung mga sobrang galing magpakintab, at natutuwa silang ibuli sila sa anumang paraan. Samantala, nanatiling nakatuon si Alan sa pagpapakintab ng isang magandang lilang bato na hindi pa niya nakikita dati. Sabik siyang makita ang tunay nitong ganda kapag natapos na niya itong pakintabin. Nagtatrabaho siya dito ng buong pokus habang patuloy siyang kinukulit ng matandang hukluban, tinatanong kung bakit siya kumikilos na parang masokistang nasisiyahan kapag binubugbog. Sumagot si Alan na gusto niya lang talagang magpakintab ng mas marami pang bato. Noon sa mga eskinita kung saan siya dating nakatira bilang isang mahirap na ulila, wala siyang magawa, at ang mabuhay sa bawat araw ay parang isang pakikibaka. Sa paglipas ng panahon, sumuko na siya sa kanyang buhay at naging parang isang naglalakad na bangkay. Ngunit ngayong narito na siya, ayos lang sa kanya na tratuhin ng masama basta't patuloy siyang nakakatanggap ng mga batong papakintabin. Nahihirapan ang matandang hukluban na maniwala na may taong sobrang desperado para lang makapagpakintab ng ilang bato na handa pa niyang isakripisyo ang kanyang tulog para dito. Sinabihan ni Alan ang matanda na huwag makialam at hayaan siyang mag-focus sa kanyang trabaho. Pagkatapos ay patuloy siyang nagsasalita tungkol sa kung gaano kaganda ang mga batong ito.
Ang matandang hukluban naman ay tumingin sa isang hawak niya at nagtaka kung ano ang espesyal sa mga simpleng maliliit na batong ito. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig niya ang bata na magsalita tungkol sa mga lumulutang na pattern na sinasabi niyang nakikita niya sa loob ng mga ito. Mabilis na lumapit ang matandang hukluban at nagtanong kung talaga bang nakikita niya ang mga pattern na iyon, at kaswal na sumagot si Alan na kahit sino ay dapat makakita sa mga iyon, kasama na ang matanda mismo. Napangiti ang matanda sa sagot na ito, at nagpasya siyang turuan ang batang alipin ng higit pa tungkol sa mga batong ito. Ipinaliwanag niya na ang mga lumulutang na pattern na nakikita ng bata ay mga bakas talaga ng sinaunang mahika at sinimulang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga monostone. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na kung ang mga batong ito ay ipare sa isang magic book, magagamit ang kapangyarihang nakatago sa loob ng mga ito. Idinagdag pa ng matanda na ang mga batong pinapakintab nila rito ay karamihang mga tira-tirang mababa ang kalidad. Nang marinig ito, nagsimulang mag-isip si Alan na baka may mas magaganda pang bato sa labas ng lugar na ito. Ang matanda ay nagpatuloy sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman, ipinapaliwanag na ang mga batong ito ay maaaring maglaman ng iba't ibang elemento tulad ng tubig, apoy, at iba pa. Sa wakas ay nakuha na nito ang buong interes ng bata, at hiniling niya sa matanda na sabihin sa kanya ang higit pa at kung saan niya mahahanap ang mga ganoong bato. Nang sabihin mismo ng matanda na kailangan niya munang makaalis sa lugar na ito, isang atake ng mahika ang biglang lumipad at tumama sa kawawang matanda sa sahig. Ang atake ay nagmula sa Panginoon ng bahay, si Malik, na dumating upang tingnan ang sitwasyon at kung kumusta na ang mga bagay-bagay. Binantaan niya ang matanda at binalaan siya na huwag mag-isip ng anumang ideya tungkol sa pagtaka sa lugar na ito. Napabuntong hininga si Malik at sinabing hindi niya inaasahan na may sapat pang lakas ang matandang hukluban para isipin man lang ang pag-alis. Kitang-kita ang galit ng matanda sa sandaling marinig niya ang boses ni Malik. Nang makita ang reaksyong iyon, nagtanong si Alan kung kilala niya ang lalaking ito. Sumagot ang matandang hukluban na ang maharlika ay isa talagang taksil na gumagamit ng sinaunang mahika para sa maling mga dahilan. Pagkatapos ay isiniwalat na pareho sila ng Panginoon ng mansyon na mga Grimoire Smith sa nakalipas na 30 taon. Inamin ng matanda na si Malik Lamberike ay dati niyang isang napakalapit na kaibigan, isang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Dahil sa tiwalang iyon, ibinaba niya ang kanyang depensa sa paligid niya. At bilang kapalit, ang tiwaling Grimoire Smith ay umabot sa punto na tinutukan ng kutsilyo ang isang babae para lang nakawin ang kanyang magic book. Ang matandang hukluban ay ipinakilalang si Lord Klaus, at nagpatuloy siya sa pagsasabing ang kanyang dating kaibigan ay iligal na nagbebenta ng mga manaston para lang punuin ang sarili niyang mga bulsa. Idineklara ni Klaus na bilang leader ng mga Grimoire Smith, hindi niya kailanman patatawarin ang ganoong kataksilan. Si Malik naman, ay tinutuya ang kanyang dating kasama at tinawag siyang ipokrito, sinasabing nagkaganito lang siya dahil hinayaan niyang maging hostage ang kanyang walang kwentang apo. Patuloy niya itong iniinsulto, sinasabing kung wala ang kanyang grimoire, wala siyang kwenta, kahit na dati ay may kakayahan siyang gumamit ng higit sa 10 uri ng sinaunang mahika. Naggitngit ang matandang maestro ng mahika dahil hindi niya matiis na makita ang kanyang mahalagang grimoire sa mga kamay ng isang taong sobrang tiwali. Pagkatapos ay ibinunyag ni Malik na binalak niyang gamitin ang libro para sa sarili niya, sa paniniwalang makokontrol niya ang kapangyarihan nito. Ngunit gaano man karaming pagsisikap ang ginawa niya, hindi niya kailanman nagamit ang kapangyarihang nakatago sa loob nito. Tinawag ng masamang Panginoon ng mansyon ang grimoire, at ang hiyas na parehong basura lamang at itinapon ang mga ito nang walang pakialam. Pagbagsak ng mga bato sa sahig, agad itong nakakuha ng atensyon ng bata. Nakaramdam si Alan ng kakaibang hila na parang tinatawag siya ng mga bato. Pagkatapos ay sinabi ng masamang Panginoon na pinaghihinalaan niya ngayon na ang lakas ng maestro ay maaaring konektado sa kanyang mga mata. Galit niyang hinihiling na ibunyag ni Klaus kung paano niya nakikita ang kapangyarihan sa loob ng mga mana stone. Sinubukan ng matanda na lumaban at gumawa ng huling paninindigan, ngunit mabilis siyang natalo ulit at ginapos ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa masamang Panginoon na may malinaw na pagkamuhi at sinabihan siya na ang kanyang sakim at tiwaling mga mata ay hindi kailanman makikita ang kanyang ninanais. Ikinagalit ni Malik ang pahayag na ito, at hinawakan niya si Klaus sa buhok habang tinatawag siyang isang mahina at walang kwentang basura. Nagpatuloy siya sa pagbubunyag ng kanyang plano na pagpirapirasuhin ito at gamitin bilang isang test subject hanggang sa makuha na niya ang kapangyarihang hinahanap niya. Hindi tumigil doon ang masamang Panginoon. Kinuha niya ang isang nag-aapoy na kandila at itinapon ito sa grimoire. Sinusubukang sunugin ito hanggang maging abo sa mismong harap ng may-ari nito. Sumigaw si Klaus sa desperasyon habang idinedeklara ni Malik na sisiguraduhin niyang hindi na muling mag-isip ang matanda na tumakas sa lugar na ito. Habang patuloy na nagpupumigla si Klaus na makawala, biglang tumalon ang maliit na bata diretsyo sa apoy. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang monostone na pinaniniwalaan niyang tumatawag sa kanya.
Iniisip ng lahat ng naroroon na tuluyan nang nabaliw ang bata sa pagpasok sa apoy na ganoon, ngunit sobrang determinado si Alan para isipin pa ang panganib sa harap niya. Mabilis na gumalaw si Alan para kunin ang mga bato habang sinisigawan siya ng matanda na kunin na lang ang libro. Kahit na sinubukan siyang pigilan ni Malik, hindi siya bumagal at nagawang makuha ang grimoire. Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan dahil sa halip na masunog sa apoy, nagawa ni Alan na kontrolin ito. Ang nakakapasong enerhiya na lumalabas mula sa magic book ay tumutugma sa kanya sa napakalalim na antas ng kaluluwa. Pakiramdam niya ay lubos siyang nabighani sa nakakasilaw na magic stone, na parang ito na lang ang tanging bagay na umiiral sa mundo ngayon. Natulala si Malik, nahihirapang maniwala na ang isang maruming alipin ay kayang gumamit ng kapangyarihan ng isang grimoire. Sa sandaling yon, sumigaw siya sa supervisor na agawin ito agad mula sa paslit. Ang matanda ay tunay na natatakot na baka malampasan siya ng isang bata lang sa paggamit ng mismong grimoire na nabigo siyang gisingin. Nang hindi nagsasayang ng isang segundo, inilabas niya ang kanyang sariling grimoire at nagsimulang gumamit ng water magic para ibalik ang alipin sa lugar kung saan siya nararapat. Ang tubig na kanyang ipinatawag ay agad na nagmaterialize para takutin ang ating bida. Ang kawawang bata ay nakatayo lang doon at nanonood habang inuutusan ni Malik ang siksik na tubig na bumagsak sa kanya ng malakas. Gayunpaman, ang nagngangalit na apoy na nakabalot sa kanya ay agad na pinasingaw ang tubig na nagligtas sa bata. Ang taksil ay nakatitig lang na tulala sa di paniniwala, lubos na nalilito kung paano naging posible ang isang bagay na tulad nito. Ang batang alipin na nagising ilang minuto pa lang ang nakalipas ay may kumpletong kontrol sa nagngangalit na apoy. Tumaas ang antas ng banta niya sa mga mata ni Malik. Kahit gaano karaming ice magic ang ibato niya, para namang firebender ang ating bida na pinapawalang bisa ang bawat atake ng loko. Habang nanonood mula sa likuran, walang duda si matandang Klaus sa sandaling makita niya ang nag-aalab na tingin sa mga mata ni Alan. Kanina lang, ang batang nagsasabing nakikita niya ang daloy ng mahika, ay walang kahirap-hirap na ngayong nag-uutos sa kanyang sinaunang grimoire. Agad siyang inilagay nito sa walang kapantay na antas ng henyo na hindi pa nasasaksihan sa bulok na lugar na ito. Pero kahit mga henyo, kailangan ng ensayo, at itong isa ay walang anumang training o tunay na kaalaman sa laban. Kaya sa teorya, hindi magtatagal bago matalo ni Malik ang payatot na baguhan na walang karanasan sa labanan. Dahil sa sobrang pag-aalala, sinigawan siya ng maestro na ibato agad ang grimoire. Mabilis na napagtanto ni Alan na yon lang ang tanging paraan para makatakas siya ng buhay sa magulong sitwasyong ito. Binalot niya ang kanyang sarili sa isang bilog ng nagdangalit na apoy at desperadong tumakbo. Dahil alam na alam kung ano ang binabalak ng bata, hindi sumugal si Malik. Binuo niya ang pinakamalakas niyang water attack at ibinato ito sa bata. Naiabot ni Alan ang libro bago pa man siya matangay ng paparating na atake. Kasabay nito, ibinato niya rin ang mga magic stone papunta kay Klaus. Nasalo ito ng maestro sa isang iglap na parang dumampot lang ng langaw sa hangin gamit ang chopsticks. Ngayong nanumbalik na sa kanyang dating lakas, mahinahong ipinaalam ni Klaus sa taksil na tapos na ang kanyang paghahari-harian. Nakakagulat na hindi pa rin mukhang natitinag ang taksil. Malinaw na mayroon siyang backup plan para sa mga ganitong pagkakataon. Mabilis na kinaladkad ng supervisor ang iba pang mga bata, pero nakakabahala ang itsura ng mga ito dahil sa malalalim na peklat sa kanilang katawan at mga magic stone na nakabaon mismo sa kanilang dibdib. Natigilan si Klaus nang lubos niyang maunawaan ang ginawa sa kanila ng taksil. Walang bahid ng pagsisisi, malamig na ipinaliwanag ng taksil na sila'y mga piyesa lang sa kanyang master plan para pabagsakin si Klaus. Pagkatapos, walang kakurap-kurap niyang hinugot ang isinumpang magic stone mula sa dibdib ng isang bata na bumagsak sa sahig na may masakit na kalabog. Maging ang malupit na supervisor ay halos maihi sa takot sa kanyang nasaksihan. Nagnalit sa galit si Klaus, sinisigawan ang taksil sa paggawa ng ipinagbabawal na human experiments, isang bagay na walang matinong mage ang mangangahas gawin. Habang pinaglalaruan sa daliri ang isinumpang magic stone na parang holen, sinabi ng gago na ito raw talaga ang natural na kahihinatnan. Gusto niya ng kapangyarihan, at ang mga batang ito na mamamatay lang din sa gutom sa kalye ay dapat magkaroon man lang ng silbi. Hindi matanggap ni Alan ang sinabing iyon, kaya siya ay nagalit. Mas lalo siyang nagalit ng idagdag ng taksil na ang pagiging bahagi ng kanyang eksperimento ay isang malaking karangalan para sa mga hamak na tulad nila. Pagkatapos ng matapang na pahayag na iyon, naglaban ng buong lakas ang dalawang mage sa loob ng masikip na kwarto. Pero sa pagkakataong ito, ang maestro ang siyang napapaatras ng paunti-unti. Ngumisi ng malapad si Malik, sa wakas nasaksihan na niya ang araw na nahigitan niya ang pinakamalakas na mage sa kaharian. Sinabihan niya ang matanda na mamatay na lang para magamit niya ang kanilang mga katawan sa mas marami pang eksperimento. Naramdaman ni Alan na bumabaliktad ang sitwasyon sa pinakamalalang paraan. Tumingin siya sa pulang bato sa kanyang kamay at pilit na pinalabas muli ang mga apoy. Pinilit niyang alalahanin kung paano niya kinontrol ang apoy kanina, habang nangangakong makakaalis siya sa maruming mansyon na ito kahit anong mangyari. Nanaig ang pagnanais niyang makita ang lahat ng magic stone sa labas,
at nagsimulang lumitaw ang makakapal na madilim na apoy sa paligid niya. Parehong napalingon sa gulat ang dalawang mage sa bata, na malinaw na nagpapakitang handa siyang sunugin sila at ang buong pabrika. Lubos na nayanig ang taksil. Hindi pa siya nakakita kailanman ng batang nakapagpalabas ng kapangyarihan ng Magic Stone nang hindi man lang humahawak ng Grimoire. Mabilis na napagtanto ni Klaus na ito ang resulta ng pagpapakawala sa purong kapangyarihan ng isang Magic Stone na nagiging sanhi ng pagwawala ng gumagamit nito. Lalo lang naiinis si Malek sa bawat sorpresang ipinapakita ng ating bida. Sinubukan niyang apulahin ang apoy ng baguhan na parabang kandila lang sa isang malungkot na salusalo. Matapos mapahiyang mabigo, tinitigan niya ng masama ang kanyang mga tauhan at inutusan silang asikasuhin na lang ang maingay na bata. Napagtanto ng ating bida na kailangan niyang bawasan ang mga umaatake sa kanya bago siya mapalibutan. Habang tumatagal ito, mas malaki ang tsansang madamay ang ibang mga bata sa laban. Tinawag niya ang maestro, humihingi ng tulong na ubusin ang mga paparating na kalaban. Sabay-sabay na nagpakawala ng spells ang tatlong mage, at ang mga tauhan ni Malik ang siyang nadamay at nasaktan. Ginamit ang pagkakataong iyon, mabilis na kumilos si Klaus at dinala ang mga bata sa kaligtasan. Kaya't naiwan sina Alan at Malik para tapusin ang lahat sa isang malinis na one-on-one. Ibinuhos ng taksil ang lahat ng kanyang natitirang lakas, ayaw magpatalo sa isang payatot na bata. Pero naubos ang kapangyarihan ng kanyang mga isinumpang Magic Stone, at sa wakas ay direkta niyang naramdaman ang buong lakas ng fire magic ng ating bida. Sa unang pagkakataon na makaramdam ng tunay na sakit, tuluyang nawala sa katinuan si Malik. Nagmura ang taksil at naglabas ng bagong spell na kumulong kay Alan sa loob ng isang solidong obsidian spear. Pero hindi pa rin yun sapat dahil binasag ito ni Alan mula sa loob at brutal na sinakal si Malik, tinutupok ang kayabangan at ego ng baliw na mage. Habang nanonood sa pagkabigla, hindi inaasahan ni Klaus na ang bagong gising na henyo ay kayang talunin ang isang kasing lakas ni Malik. Humarap sa kanya ang ating bida na may maliit na ngiti at nagtanong kung maaari na ba nilang parusahan ang baliw na yon. Sumang-ayon ang pinuno ng mga mage at itinaas ang katawan ni Malik sa ere gamit ang mahika. Sakto noon, nagsimulang mahilo si Alan dahil sa side effects ng labis na paggamit ng kanyang kapangyarihan. Umakyat silang dalawa sa labas kung saan unang beses nakita ni Alan ang sikat ng araw pagkatapos ng maraming taon. Sumugod siya pasulong, ipinagdiriwang ang katotohanan sa wakas ay malaya na sila at mayroon ng karapatang pantao. Tuwang-tuwa siyang sumigaw na kailangan nilang puntahan ang lugar na may mga magic stone na binanggit ni Klaus kanina. Siyempre, nakuha nito ang atensyon ng mga gwardiya na hinahanap na ang nagsunog sa mansyon. Makalipas ang ilang oras, natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa korte ng hari at nasa ilalim ng formal na paglilitis. Inilatag ng hukom sa malakas na boses ang kanyang mga diumanoy krimen laban kay Mage Lord Malik Lamberike. Gayunpaman, dahil isa lang alipin ang akusado, walang nag-abalang tanungin ang hurado kung dapat ba siyang patawan ng sala. Ang buong palabas na ito ay para lang ipaalala sa lahat na ang isang alipin na lumabag ay papatawan ng kamatayan ng walang pag-aalinlangan. Ang hurado, na puno ng mayayabang na maharlika, ay nagsimulang mang-insulto sa kanya at hindi man lang tumutol sa malupit na sentensya. Ibubuka na sana ng ating bida ang kanyang bibig para ipagtanggol ang sarili, ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na boses ang narinig sa silid. Ang pinuno ng lahat ng mage, si Lord Klaus, ay ginulat ang lahat sa kanyang biglaang pagtutol at dramatikong pagpasok. Hindi maintindihan ng mga maharlika kung bakit ang isang kagalang-galang na tulad niya ay makikialam para protektahan ang isang simpleng bata. Napuno ng kanyang maningning na aura ang bulwagan, habang mahinahon niyang ipinaliwanag na makitid ang pag-iisip na hatulan ang isang alipin nang hindi naririnig ang kanyang panig. Ang pinatutungkulan niya sa pahayag na ito ay hindi ang hukom, kundi ang haring nakaupo sa itaas. Ikinatuwiran ng hari na walang saysay pakinggan ang depensa ng isang alipin. Nagtanong siya pabalik kung bakit personal na dumalo ang pinuno ng mga mage para sa isang don nobody. Walang pag-aalinlangan, idineklara ni Lord Klaus na apprentice niya ang bata, na ikinagulo ng buong korte. Kailanman sa kasaysayan, hindi pa sila nakasaksi ng isang alipin na naging isang Grimoire Smith. Doon mismo sa harap ng nabiglang mga tao, inabot ni Lord Klaus ang isang magic book at isang napakahalagang magic stone kay Alan. Sa sandaling iyon, naintindihan ng ating bida na may isang paraan lang para makuha ang simpatsya ng lahat. Hindi niya sila mapipilit na ituring siyang higit sa isang maruming bilanggo, kaya't nagpasya siyang ilantad na lang ang kanilang mga kasalanan. Isang opisyal ang lumapit at kinalagan ang ating bida habang sinasabi ng hari na hindi nila kayang palampasin ang sinumang gumagamit ng Grimoire. Subalit, idinagdag niya na kailanman sa kasaysayan ay walang alipin na naging katulad nila. Sumang-ayon din ang ibang maharlika at nagdulot ng malaking kaguluhan, sinasabing ang isang basurang alipin ay hindi kailanman magiging isang kagalang-galang na Grimoire Smith. Determinado na patunayan na mali sila, hinawakan ng ating bida ang Mana Stone at ginamit ang Water Magic. Nabigla ang lahat sa nasaksihan, at maging ang hari ay natahimik. Samantala, napaisip ang ating bida habang pinagmamasdan ang ganda ng tubig. Isang maharlika ang naglakas loob na nagsabing isa lang itong murang panloloko.
Bago pa siya makapagpatuloy, pinatahimik siya ni Alan gamit ang kanyang water magic. Huminto ang mga alon sa mismong harapan ng Maharlikang nanigas sa sobrang takot. Sinita sila ng ating bida at sinabing sila'y mga mababaw na tao na mababa ang tingin sa mahihirap, at tinanong kung sa tingin ba nila'y mas mataas sila sa batas at malayang pumatay. Dahil sa kanyang nakakatakot na aura, sa wakas ay nakapagsalita ang Maharlika at sumigaw na walang sinuman ang nakatataas sa batas. Ngumisi si Alan at inanunsyo na kung gayon, mayroong isang taong dapat parusahan. Pinawala niya ang kanyang mahika, at ibinunyag ng ating bida na isang basura ang nagtangkang pumatay sa kanilang dalawa ng matanda. Ginamit pa ni Malek ang mga bata para sa kanyang mga baluktot na human experiments, kaya siya ang dapat na mahatulan. Tinawag ng hari ang matanda na siyang kumumpirmang totoo ang lahat. Idinagdag pa niya na kung hindi dahil sa payat na binatang ito, hindi na sana siya buhay. Inalok pa ni Alan na halughugin nila ang mansyon ng basurang iyon dahil lahat ng pruweba ay nakatago sa basement. Pagkatapos ay naging seryoso siya nang maalala ang mga batang nakakadena. Isinantabi ang isiping iyon, idineklara niya na kahit pagkatapos ng lahat ng ito, kung plano pa rin siyang bitayin ng kaharian dahil isa siyang alipin, gagawin niya ang lahat para mabuhay. Walang Maharlikang nangahas magsalita sa harap ng ganoong nakakatakot na pagpapakita ng kapangyarihan. Pagkatapos ay humakbang ang matanda at mahinahong nagtanong kung gusto ba talaga ng hari na umalis sa kaharian ang isang henyong tulad niya. Dahil wala nang maisip na paraan, idineklara ng hari na isang kahangalan iyon at agad na tinapos ang paglilitis. Inutusan niya ang kanyang mga gwardiya na halughugin agad ang mansyon. Pagkaalis ng lahat, tinawag ng hari si Klaus at binalaan siya na huwag hayaang mawala sa kanyang paningin ang bata. Dahil doon, natapos ang pagdinig at lumabas silang dalawa. Nagpasalamat si Alan sa matanda para sa ginawa nito at nagkomento na ibang-iba na ang itsura nito ngayon. Pagkatapos ay inasar niya ito at tinanong kung si Klaus ba ay isang makapangyarihang salamangkero. Sinabi ng matanda kay Alan na tawagin siyang master mula ngayon at inihayag na isa siyang Grimoire Smith. Gayunpaman, walang pakialam ang ating bida sa lahat ng iyon at sa halip ay nagtanong tungkol sa mga manaston at kung paano niya ito mararating. Pinakalma siya ni Klaus at pinaalalahanan na si Alan ay kanyang apprentice sa ngayon. Sinabi niya sa ating bida na pag-aralan muna nito ang lahat ng nakakainip na pangunahing kaalaman at detalye ng Grimoire Smithing na halos sumira sa kanyang loob. Nagseryoso si Klaus at ipinaliwanag na ang buong kontinente ay nasa ilalim ng palaging banta dahil sa mga pag-atake ng demonyo na nangangahulugang isang tanga lang ang maglalakbay ng walang paghahanda. Sinabi ng matanda na walang anumang tsansa na makaligtas ang bata sa sandaling lumabas siya. Nainis si Alan dahil doon at sinabing kailangan niyang mahanap ang mga batong iyon anuman ang mangyari. Ipinaalala niya kay Klaus na ito ang unang nagsabi sa kanya tungkol sa mundong ito. Napabuntong hininga ang matanda at marahang tinapik ang kanyang ulo, habang ipinapaliwanag na ito mismo ang dahilan kung bakit kailangang maging isang tunay na Grimoire Smith ang bata. Kung talagang gusto niyang hanapin ang mga Mana Stone, kailangan niyang matutunan ang mga pangunahing kaalaman tulad ng kung paano ito gumagana at paano ito uriin. Sinabihan niya si Alan na mag-aral sa Magic Tower kung saan makakakuha siya ng kaalaman, katayuan, at impluensya. Pagkatapos lamang ihanda ng maayos ang sarili, mahahanap ng ating bida ang kanyang hinahanap. Pinayuhan siya ni Klaus na gamitin ang bawat mapagkukunan na inaalok ng Magic Tower para hindi na niya kailangang mamuhay bilang alipin muli. Sa wakas ay naunawaan ito ng ating bida nang mapagtanto niyang maaari na siyang mamuhay ng malaya nang hindi nakikinig sa sinuman. Nakapagdesisyon na, pumayag siyang pumunta sa Magic Tower, ngunit nagbabala na kung masayang lang ang oras niya, aalis siya nang walang pag-aalinlangan. Nang marinig iyon, umiti ang matanda at tinanggap siya sa Magic Tower bilang kanilang pinakabagong Grimoire Smith. Sa unang araw ni Alan sa Magic Tower, ipinaliwanag ni Lord Klaus na ang Tor ay hindi lamang kalasag ng bansa laban sa mga pagsalakay ng halimaw. Ito rin ay sentro para sa pagsasaliksik ng sinaunang mahika at pag-aaral ng mga manaston. Dagdag pa niya, ang mga salamangkero ay ginugugol ang kanilang oras sa pag-aasikaso ng mga misyon na kinomisyon ng Estado o sa paglubog sa kanilang sarili sa arcane research. Binibigyan sila ng Estado ng buong kalayaan na gamitin ang kanilang oras para hasain ang kanilang mga kasanayan. Inakay ng Master si Alan sa hagdanan na paikot pataas sa Great Hall, ang sentro ng lahat ng operasyon ng Tor. Sinabi niya kay Alan na umakyat sa itaas, at binanggit na naayos na niya ang karamihan sa kanyang pagpaparehistro sa mga staff. Ipinaliwanag ni Lord Klaus na mayroon siyang mas mahahalagang bagay na kailangang asikasuhin at hinangad ang swerte para sa batang apprentice. Nagsimulang umakyat ng hagdan si Alan, sinusubukang alalahanin ang eksaktong mga salita na sinabi ng Master habang naghahabol ng hininga. Pagkatapos, natanaw na niya ang Great Hall, malawak at marangya sa kanyang harapan, hudyat ng pagsisimula ng kung anuman ang naghihintay sa loob. Tiningnan niya ang mahiwagang gulo sa kanyang harapan at halos hindi niya maproseso ang eksena. Ang mga batang Grimoire Smith ay lumulutang na para bang may anti-gravity spell sila, nagbubuklat ng malalaking libro, habang ang mga dambuhalang gintong ingranahe ay umiikot sa likuran.
Sa totoo lang, sapat na ito para mag-short circuit ang utak ng sinuman. Biglang may tumawag na boses mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita ang receptionist na nagpapalipas oras habang hinihintay siya. Sa wakas ay tinapos na niya ang kanyang pagpaparehistro at inilagay ang isang identification badge sa kanyang mga kamay. Ito ay isang mana stone na kailangan niyang laging daladala tulad ng isang e-badge. Ang badge ay naglalaman ng isang water attribute mana stone na sumasalamin sa kanyang papel bilang isang apprentice. Ipinaliwanag pa niya na maaari siyang tumaas ng ranggo sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng pagkakamit ng mga tagumpay sa mga misyon at pananaliksik. Sa madaling salita, magtrabaho ng mabuti at baka mas malaki ang sahod. Habang tumataas ang kanyang ranggo, magkakaroon siya ng mas maraming otoridad at mas malalaking sahod. Hindi nagsayang ng segundo si Alan at nagtanong kung mayroon bang misyon na maaari niyang simulan. Itinuro ng receptionist ang kanyang atensyon sa higanteng aklat ng memorya na kanina pa niya tinititigan. Ipinaliwanag niya ang bawat talaan ng misyon at record ng pananaliksik. Mula sa simpleng simula ng tour hanggang sa kasalukuyan, lahat ay nakasiksik sa mga pahina nito. Sinabihan niya itong ilagay ang kanyang kamay sa memorya at nag-login ito sa kanya. Hiningi ng sistema ang kanyang kahilingan at idinagdag niya na maaari rin siyang gumamit ng voice commands. Pautal niyang sinabi na gusto niyang tumanggap ng misyon at tumugon ang memorya ng isang detalyadong listahan ng bawat magagamit na gawain na parang isang sobrang detalyadong Amazon shopping menu. Pagkatapos ay sumunod ang sermon tungkol sa mga patakaran. Kinakailangan ng mga bagong apprentice na makipares sa isang mas mataas na ranggong Grimoire Smith para sa mga misyon at naitalaga na ng master ang kanyang una. Ngunit binaliwala ni Alan ang mungkahi at sa halip ay pinili ang misyon ng investigasyon sa Orvane. Halos mabulunan ang receptionist sa kanyang sariling salita, nagbabala na ang mga apprentice ay karaniwang ginagawa ang mga ganoong kahirap na misyon bago sila graduate. Nagpatuloy siya, idinagdag na kasama sa gawain ang pakikipaglaban sa mga mapanganib na halimaw, ngunit winagayway lang siya ni Alan at tinanggap ito bago pa man siya matapos magsalita. Halos sabunutan niya ang kanyang buhok, kumbinsidong isang death wish ang misyon, kahit na si Master Lucas pa ang kanyang kasama. Kumpiyansa ang ating bida na kaya niyang harapin ang isang maliit na gulo. Kung nasa listahan ito ng misyon, iniisip niyang hindi naman siguro ganoon ka-imposible. Pagkatapos ay tinanong niya ang receptionist kung sino ba talaga si Lucas, kung saan ibinunyag niya na siya lang ang tanging apprentice na personal na sinanay ni Lord Klaus. Nagpatuloy siya, ipinagmamalaki na ang pag-abot sa intermediate rank ay karaniwang tumatagal ng 10 taon, ngunit nagawa ito ni Master Lucas sa loob lamang ng 4. Isang babae sa malapit ang nakarinig at sumakay sa hype. Isa siyang fan dahil hindi kailanman kumukuha ng apprentice ang master ng tour, ngunit si Lucas ay personal na pinili. Naniniwala siyang siya lang ang may kakayahang magmana ng pananaliksik ng matandang master. Nagtanong siya kung mayroon pa bang mas malaking karangalan kaysa sa pagkakaroon kay Master Lucas bilang kasama. Samantala, nagsimulang magbulungan at magsismisan ang mga tao sa paligid tungkol kay Alan, pinagtatalunan kung siya ba talaga ay isang apprentice o isa lamang hamak na alipin. Si Lucas, na naintriga sa magarbong pagpapakilala kay Alan, ay nagpasyang kailangan niya itong personal na puntahan. Habang papunta roon, nagmamaktol ang ating bida sa isipang makakasama niya ang isang partner hanggang sa mag-level up siya. Ngunit nang sa wakas ay binuksan niya ang pinto, sinalubong siya ng isang taong buhawi na nagpapanggap bilang isang sobrang linis na tao. Ang lalaki ay mabilis na gumagalaw sa silid, nagkukuskos at nag-aayos ng mga bagay sa nakakabaliw na bilis bago niya napansin na may bisita siya. Napagkamalan niya ang ating bida na kanyang master, at tinanong ni Alan kung sino ba ang buhawing ito. Inakala ng lalaki na ang bisita ay si Alan at ipinakilala ang sarili bilang si Lucas Volin, ang kanyang senior sa pagiging apprentice. Agad na nahulaan ni Lucas na malamang galing sa Great Hall ang bata at naipaalam na sa kanya ang kanilang unang misyon. Tinitimbang siya na parang isang pro, inakala niyang takot ang bata at tiniyak sa kanya na gagabayan niya ito at sasamahan sa bawat hakbang. Ngunit inabot lang ng ating bida ang dokumento ng misyon at sinabing hindi siya kinakabahan. Sa halip, kumuha siya ng ibang misyon, isa na malamang ay gustong makita ni Lucas. Kumurap sa gulat ang senior nang mapansin niyang nakalista ang Southern Forest. Alam niyang hindi ito ang karaniwang unang misyon, ngunit sumasalungat ang opisyal na selyo. Kaswal na nagtanong ang ating bida kung kailan sila alis habang naghahalungkat ng mga libro sa estante ni Lucas, na parabang at home na siya. Ipinaliwanag ni Lucas na maaari nilang sakyan ang karwahe sa umaga, na maghahatid sa kanila doon sa loob ng 2 oras. Ngunit pinutol ni Alan ang kanyang paliwanag at sinabing aalis sila sa umaga. Basta na lang umalis si Tol, iniwang tuliro ang senior. Nakatayo roon si Lucas na parang estatwa, at nahulog ang mga dokumento ng misyon mula sa kanyang mga kamay. May ibinulong siya bago siya bumalik sa paglilinis at ipinagpatuloy ang pag-iwan sa silid na walang bahid dungis na parang si Kapitan Levy. Umakyat na hagdan ang ating bida at sumulyap pabalik sa senior, iniisip na isa pala itong mabuting tao.
Kasabay nito, ipinaalala niya sa kanyang sarili na malapit na silang magsimula sa isang malaking misyon. Kinuha niya ang bawat librong maabot niya at nagsimulang magbasa na para bang dito nakasalalay ang kanyang buhay. Malinaw ang kanyang layunin, makakuha ng sapat na kaalaman upang magkaroon ng karapatang sumali sa seremonya ng pagpili ng Grimoire. Pagkatapos mag-aral ng matagal, nakatulog si Alan at pagkatapos ay nagising makalipas ang ilang oras. Habang bumabangon, napansin niya si Lucas na abala sa kanyang pananaliksik. Napunta ang kanyang mga mata sa mga napakagandang spesimen ng mana stone na nasa counter, at agad siyang nahulog sa pag-ibig. Bigla, napansin siya ng senior apprentice at humingi ng paumanhin kung nagising man niya ito. Itinanggi iyon ni Alan at sa halip ay kinuha ang isa sa mga bato habang siya ay tuluyang nabighani dito. Tinanong ni Lucas kung nakikita niya ang sinaunang mahika sa loob nito, natangin siya at ang matanda lang ang karaniwang nakakakita. Napansin naman ng ating bida ang mga gintong frame sa paligid nito at sinabing magkakaiba ang itsura ng bawat isa. Pagkatapos ay itinuro niya na dalawa sa mga ito ay may eksaktong parehong framework din. Sa wakas ay ipinaliwanag ni Lucas na magkakaiba ang mga disenyo batay sa kung ang mga ito ay attribute o derivative jewels. Hindi iyon naintindihan ni Alan, kaya ipinaliwanag ng senior apprentice na ang mga monostone na naglalaman ng sinaunang mahika ay tinatawag na jewels. Ang mga jewel na ito ay dinadalisay upang magamit ng maayos ng isang gumagamit ng mahika. Matapos kumpirmahin na sumusunod si Alan, nagpatuloy siya at sinabing lahat ng jewels ay nahahati sa dalawang kategoryang ito. Ang wing frame jewel ay kayang manipulahin ang mga natural na puwersa at kilala bilang isang attribute jewel. Sa kabilang banda, ang plant frame jewel ay kilala bilang isang derivative jewel na kayang gumawa ng mga supernatural na kasanayan tulad ng supervision at super hearing. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang grimoire at itinuro na ang mga pattern sa kaliwa at kanang pahina ay magkaiba para sa bawat uri. Mabilis na naintindihan ni Alan na ang mga circuit na ito ay idinisenyo para humugot ng kapangyarihan ng mahika. Dahil sa mga grimoire na ito kaya nagagamit ng mga tulad nila ang sinaunang mahika. Habang nakapatong ang kamay sa libro, ipinaliwanag ni Lucas na nagsisilbing lifeline ang mga grimoire para sa mga gumagamit nito. Naalala ni Alan na may nabanggit na katulad nito si Klaus noon. Kung mas kompatible ang isang user sa kanyang grimoire, mas malakas na kapangyarihan ang mahuhugot niya rito. Dahil dito, napaisip ang ating bida kung ang mga grimoire ay ginawa para sa mga partikular na individual at kung paano iyon gumagana. Tinawag siya ng senior apprentice at tinanong kung kinuha niya ang mapanganib na trabahong ito para lang mapabilis ang pagkuha ng sarili niyang grimoire. Walang kahihiyang inamin ni Alan na ginawa niya iyon dahil gusto niya ng maasahang kasama sa kanyang paglalakbay sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, sa wakas ay nakarating na ang dalawa sa Southern Forest. Nagreklamo si Lucas na masyadong maputik ang lupa dahil sa ulan. Samantala, lumingon-lingon ang ating bida sa nayon at nagtaka kung ito na lang ba ang naroon dahil mukhang abandonado na ang lugar, na ikinagulat din ni Lucas. Habang sumusulong sila, tinanong ni Alan kung malapit lang ba ang minahan. Kinumpirma ng senior apprentice na dapat ay katabi lang ng nayon ang pasukan. Sa sandaling iyon, may biglang lumundag sa harap nila. Nang makita ang mga masasamang gremlin, napagtanto ng ating bida na ito siguro ang mga halimaw na ipinapapatay sa kanila. Habang naghahanda sa laban, tinanong ni Lucas ang ating bida kung dala niya ang grimoire na ibinigay sa kanya. Habang papalapit ang mga nilalang, naalala ni Alan na binigyan siya ng fire, water, at earth attribute stones. Kahit na apoy ang pinakamabisa, masusunog nito ang kabubatan. Pagkatapos ay sinabi ni Lucas kay Alan na manatili sa kanyang tabi para sa kaligtasan, pero binaliwala ito ng ating bida at sinabing kaya niya ang kanyang sarili. Dahil doon, ipinatawag niya ang kanyang grimoire at naghanda ng lumaban. Inilagay ni Alan ang Earthstone sa kanyang grimoire habang buong kumpiyansang sinabi na kayang-kaya niyang protektahan ang sarili ng walang kahirap-hirap. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lupa na nagpalabas ng matutulis na bato paitaas patungo sa mga core stone ng mga nilalang na lobo at agad silang pinatay. Nagulat si Lucas nang makitang alam ng baguhan kung saan mismo titira at buong pagmamalaking ipinaliwanag ni Alan na nabasa niya ito sa kanyang libro noong nakaraang araw lang. Halatang humanga ang senior at walang pag-aalinlangang sinabi na karapat-dapat siyang maging apprentice ng master. Pinayagan niya si Alan na ibuhos ang lahat ng lakas at sumama sa kanya habang sunod-sunod nilang pinapatay ang ilang mga halimaw na lobo. Gayunpaman, bigla silang nakarinig ng sigaw mula sa malayo at nakita ang isang gwardiya ng nayon na inaatake ng isa sa mga nilalang. Mabilis na gumawa ng daan si Lucas sa pamamagitan ng pagpapasabog sa mga halimaw, ngunit naging malinaw na hindi nila aabutan ang gwardiya sa oras sa kanilang kasalukuyang bilis. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Lucas si Alan at sinabihang hawakan ng mahigpit ang kanyang grimoire habang ipinapatawag niya ang sumasayaw na hangin, ang Istrofika. Inilunsad sila ng spell pasulong sa hindi kapanipaniwalang bilis. At sa sandaling makalapit sila, walang pag-aalinlangang inihagis ni Lucas si Alan diretsyo sa mga halimaw.
Gumawa si Alan ng isang malaking bilog at nagpatawag ng maraming matutulis na spike na tumusok sa mga nilalang at tuluyan silang winasak. Nakarating sila sa gwardiya ng nayon na nagpakita ng ginhawa nang makitang dumating ang mga Grimoire Smith sa tamang oras para iligtas siya. Pagkatapos nito, pinapunta nila siya sa isang mas ligtas na lugar bago ipagpatuloy ang kanilang misyon. Hindi nagtagal, nakaharap nila ang parent monster na tila siyang pinagmumulan ng buong lahi na nagdudulot ng gulo sa lugar. Sa sandaling iyon, napansin ni Alan ang isang bagay na hindi pangkaraniwan sa core stone nito dahil ang gitna nito ay naglalabas ng bahagyang kislap na katulad ng isang mana stone. Tinanong niya si Lucas kung maaaring patayin ang isang halimaw nang hindi sinisira ang core stone nito, nakakaiba pakinggan dahil wala pang sumubok ng ganoong paraan dati. Ipinaliwanag ni Alan na malinaw niyang nakikita ang isang ilaw na nagmumula sa core stone, halos kapareho ng kislap ng isang mana stone. Gayunpaman, inamin ni Lucas na wala siyang nakikitang kakaiba na nagdulot ng kalituhan sa pagitan nila. Dahil dito, napaisip si Alan kung siya lang ba ang nakakakita ng ilaw na ito at kung may pagkakaiba ba ito sa isang normal na mana stone. Sinabi niya kay Lucas na magtiwala sa kanya at sumunod sa kanyang pangunguna kung gusto niyang maintindihan ang nakikita niya at ipinaliwanag niya na kailangan muna nilang lumpuhin ang halimaw. Napagtanto ng blonding senior na seryosong-seryoso si Alan sa pagkuha ng bato at muling nagtanong kung talagang may nakikita siyang ilaw sa loob nito. Nanatiling matatag at hindi natitinag ang ekspresyon ni Alan na nakakumbinsi kay Lucas na nagsasabi siya ng totoo. Kaya't nagpa siya siyang sumang-ayon sa plano dahil baka may nakikita talaga ang bata na hindi niya kayang makita. Sinabi niya kay Alan na susuportahan niya ito at tinanong kung mayroon na siyang handang plano para sa sitwasyong ito. Ipinaliwanag ng bida na pipigilan niya ang halimaw gamit ang Earthstone habang si Lucas ang puputol sa core gamit ang kanyang wind ability sa tamang sandali. Humanga si Lucas sa ideya at mabilis na ginamit ang Windbind para patigilin ang halimaw sa maikling panahon. Pumasok si Alan gamit ang kanyang ground ability at inisip na ang lupa sa paligid ng nilalang ay nagiging napakapinong buhangin para mas epektibo itong makulong. Pinino niya ang buhangin hanggat maaari at pagkatapos ay ginamit ang kanyang Waterstone para ganap na bahain ang lugar. Natrap ang halimaw sa makapal na putik na nabuo at sumunod si Lucas ng isang Windblade attack, ngunit wala itong naging resulta. Napagtanto nila na nasangga ng nilalang ang atake dahil kulang sa lakas ang wind attack para masira ang depensa nito. Nagsimulang mag-isip ng mabilis si Alan bago siya biglang nakaisip ng isang matalinong solusyon na maaaring magpabago ng sitwasyon. Hiniling niya kay Lucas na gamitin muli ang kanyang wind attack at kasabay nito, inilabas niya ang kanyang Firestone dahil kayang tumagos ng apoy sa mas matitigas na materyales kung sapat ang init. Nagpakawala siya ng agos ng apoy na sumama sa wind attack at bumuo ng mas malakas na pinagsamang atake kaysa dati. Itinaas pa niya ang intensity ng hangin bago nila pinakawalan ang buong lakas ng atake nang walang pag-aalinlangan diretsyo sa halimaw. Naging perpekto ang kanilang mapanganib na ideya at nagawa nilang alisin ang core stone mula sa katawan ng nilalang sa isang malinis na galaw. Bago pa man makareact o makapagdiwang si Lucas sa tagumpay, agad na kumilos si Alan at sinalo ang bato sa ere nang hindi pinalampas ang pagkakataon. Sinabi ni Lucas na hindi niya inaasahan na magtatagumpay sila ng ganoon, ngunit mas interesado si Alan sa core stone. Iniisip ng senior apprentice na malapit nang maging isang intermediate Grimoire Smith ang bata. Ang ginawa ng ating bida kanina na pagsabayin ang kanyang mahika sa iba ay nagpapakita na mayroon siyang likas na talento para gumawa ng mga kahanga-hangang bagay. Napabuntong hininga ang blondie at sinabing kailangan niyang magsumikap pa. Itinutok ni Alan ang bato pasulong at masayang sinabing mayroon talagang ginintuang ilaw dito, pero mukhang mahina kumpara sa isang mana stone. Kahit na tinitigang mabuti, inamin ni Lucas na hindi niya talaga ito makita at iminungkahi na tanungin nila ang master pagbalik nila. Kung ang Demon Core ay talagang may sinaunang mahika, may pagkakataon na gawin itong isang sandata. Sakto namang may ilang sundalong dumating at sumigaw habang tinatanong kung ayos lang ang lahat. Ipinagbigay alam sa kanila ni Lucas na ang demonyong halimaw ay ipinadala na sa isang one-way trip diretsyo sa impyerno at tinanong kung ligtas ba ang mga taga-nayon. Bigla na lang, natigilan ang ating bida sandali at nagtaka kung ano ang nangyari. Pakiramdam niya ay may sumusubok na kunin ang kanyang atensyon. Ibinalik siya ng senior apprentice sa realidad at sinabihang ipakita ang kanyang grimoire at mga hiyas para masuri niya ang mga ito. Nakatayo lang doon ang ating bida at nakatingin pabalik sa minahan habang tinatawag siya ni Lucas para magmadali. Maya-maya, nagdiwang ang lahat sa nayon nang mapagtanto nilang nakaligtas sila. Inanunsyo ni Lucas na maayos din ang kanyang grimoire at mga hiyas. Nagpa siya ang dalawa na tumungo sa minahan. Ipinaliwanag ng senior apprentice na tuwing may natatagpo ang mana stone vein, dapat kumpirmahin ng mga Grimoire Smith kung tunay na mana stones ang mga ito. Subalit, mana stones lang ang narinig ni Alan at agad siyang lumipad sa kanyang imahinasyon. Pagbalik sa realidad, sinabi niya kay Lucas na kailangan nilang magmadali. Nang paalis na ang dalawa, isang matandang lalaki ang biglang sumigaw na patigilin sila.
Binalaan niya sila na huwag pumasok sa minahan dahil magagalit si Lord Anima. Nakuha nito ang interes ni Lucas at nagtaka siya kung sino yon. Nagwala ang matandang lalaki at sinabing ang Panginoon ang tagapag-alaga ng gubat na ito na ginawang tahanan ang minahan. Sumakay lang ang blondie at tumango sa lahat. Sinubukan ng isang binata na pigilan ang matanda, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang matanda at sinisi ang mga kabataan. Sinasabi niya na mula nang tumigil ang mga tao sa pagsamba sa Panginoon, nagsimulang umatake sa kanila ang mga demonyo. Habang pinipigilan siya ng binata, nagpaalam ang dalawa at mabilis na umalis. Pagpasok nila sa minahan, ipinaliwanag ni Lucas na malamang ay isang phantom beast si Aonuma. Gayunpaman, hindi pa siya nakarinig ng ganoong mga chismis bago ang araw na ito. Ang mga phantom beast ay hindi ganap na kabilang sa mga halimaw o hayop dahil ang kanilang mga katawan ay gawa sa mga manaston. Nang makita ang kislap sa mga mata ni Alan matapos marinig ang tungkol sa mga manaston, nagsimulang maintindihan ni Lucas kung paano gumagana ang maliit niyang utak. Sabi sa mga chismis, nabubuhay ng matagal ang mga phantom beast at kayang gumamit ng sinaunang mahika ng walang limitasyon. Kahit na may kumpirmadong ilan, marami pa rin ang hindi na itala ng Magic Tower. Tulad ni Lord Aonuma, ang mga nilalang na ito ay madalas sinasamba bilang mga banal na figura, kaya napaisip ang ating bida kung mayroon din dito. Sumagot si Lucas na kung mayroon man, malamang ay isa itong hindi rehistradong phantom beast. Sinabi niya sa kanya na huwag asahan na madaling makahanap dahil itinuturing silang mga banal na nilalang. Sabi sa mga alamat, kung minsan ay nagbibigay ng mga biyaya ang mga phantom beast sa mga salamangkero na kanilang sinasang-ayunan. Kahit na ito ay nakadokumento sa kasaysayan, itinuturing pa rin ito ng karamihan na parang isang fairy tale. Napaisip si Alan kung ano kaya ang itsura ng isang phantom beast kung gawa ito sa mga manaston. Iniisip din niya kung ang boses na naramdaman niya kanina ay sa isa sa kanila at nasasabik siya sa ideya na makilala ang isa. Ibinalik siya ng senior apprentice sa realidad at sinabing nakarating na sila sa lugar. Tumingin si Alan sa unahan at agad na namangha sa nakita. Habang hinahawakan niya ang mga kristal, halos maiyak ang ating bida dahil sa ganda nito. Ipinaliwanag ni Lucas na madali para sa kanila ang pagsusuri ng mga manaston dahil nakikita nila ang ginintuang ilaw sa loob ng mga ito. Nagtanong ang ating bida kung may mga kagamitan para sa mga hindi kaya na ikinatuwa ng blonde dahil nakikinig pala siya. Bigla na lang, natigilan ulit si Alan at napagtanto niyang ito ang parehong pakiramdam tulad ng dati. Hindi niya napansin ang pagguho ng lupa sa ilalim niya at nahulog sa isang butas, na halos atakihin sa puso sa gulat si Lucas. Sa lakas ng kanyang sigaw, nakaligtas si Alan nang bumagsak siya sa lupa ng malakas. Tumingala siya at nakakita ng mas maraming manastone na nagniningning at muli siyang nabighani sa ganda ng mga ito. Habang nakatitig sa ginintuang liwanag, nagulat siya at nagtaka kung lahat ba ng ito ay totoong manastone. Sobrang nabighani ang ating mahilig sa bato sa kanyang nakikita na hindi na niya narinig ang pagtawag ng kanyang nag-aalalang senior mula sa itaas. Sinabihan siya ni Lucas na huwag umalis habang naghahanap ito ng ligtas na paraan pababa, ngunit hindi nakinig si Alan. Hindi niya mapigilang tuklasin ang kuwebang kristal na mukhang pinakamalaking minahan ng diamante sa isang laro. Habang papalalim ang kanyang paglakad, nakaramdam siya ng kakaiba na parang umiikot ang mga pader sa paligid niya. Makalipas ang isang segundo, kumurap siya sa pagkalito nang makita ang isang dambuhalang ulo at kurbadong sungay na lumabas mula sa pader sa harapan. Muling gumalaw ang dambuhalang anyo at napagtanto niyang isa itong buhay na nilalang na buong-buong gawa sa mga kristal ng mana. Lumutang sa itaas niya ang halimaw na mukhang isda, na parang isang kakaibang palabas sa aquarium na walang salamin. Habang iniisip niya kung isa nga ba itong phantom beast, narinig niya ang boses nito na direktang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kinumpirma ng nilalang na yon nga ang tawag sa kanya ng mga tao noon. Dahil sa pagtataka, tinanong ni Alan kung sa kanya ba ang boses na nasa isip niya. Ipinaliwanag ng sinlaki ng megalodon na phantom beast na naakit ito sa kanya dahil sa kanyang mga matang nakakakita ng mahika. Sa haba ng panahon nito, hindi pa ito nakakita ng taong may matang tulad ng sa kanya, mga matang nakikita ang mundo tulad ng mga sinaunang espiritu. Nagtanong ang ating bida kung bakit hindi ito nakikita ng iba, at inamin ng halimaw na kahit sila ay hindi lubos na nauunawaan ang dahilan. Ang tanging naaalala nito ay ang sinabi ng isang matandang kaibigan, na ang mga biyayang tulad ng sa kanya ay ibinibigay sa ilang taong minamahal ng sanlibutan. Ang marinig na pinapaboran siya ng sanlibutan ay nagdulot ng kakaibang gaan ng loob sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay inabot niya upang hipuin ang phantom beast, na curious kung ano ang pakiramdam ng isang nilalang nagawa sa mahiwagang diamante. Malamig at nakakakalma ang ibabaw nito, at ang kinis nito ay agad na nagparelax sa kanya. Sobrang ganda ng pakiramdam kaya't nasabi niyang napakaganda ng isdang kristal. Ang simpleng papuring iyon ay ikinatuwa ng halimaw, at nangako itong ipagyayabang sa 7 Star King na hinangaan ito ng isang tao. Ito ang unang beses na narinig ni Alan ang tungkol sa mga king. Ayon sa halimaw, sila ang pinakamataas na uri ng mga phantom creature, mga nilalang na mas matagal nang nabubuhay kaysa sa ano paman sa mundo.
Ang isipin lang na may mga nilalang na mas dakila pa sa kumikinang na higanting ito ay nagpapanabik kay Alan. Tila napagtanto ng Phantom Magikarp na mas marami itong nasabi kaysa sa dapat. Dahil inaantok na, nagpaalam ito at sinabing oras na para matulog. Bago ito maglaho, mabilis na tinanong ni Alan kung saan matatagpuan ang 7 Spirit King at kung ano ang alam nito sa sinaunang mahika. Sinabihan siya ng Phantom Beast na huwag mag-alala dahil isa siyang pinagpala ng sanlibutan. Siguradong magtatagpo ang landas nila ng 7 Star King balang araw, at gagabayan siya ng kanyang mga espesyal na mata patungo sa pinagmulan ng mahika. Bago pa siya makapagtanong ulit, tiniyak sa kanya ng nilalang na ipapaliwanag ng mga Star King ang lahat sa tamang panahon. Nag-iwan ito sa kanya ng isang maliit na biyaya bilang pamamaalam. Nang makita niya ang iniwan nito, sa wakas ay hindi siya nakapagsalita. Isa itong kaliskis na sinasabing naglalaman ng purong mana na katumbas ng daan-daang taon. Hinangad ng halimaw ang kanyang swerte sa pag-abot sa Primal Mana Stone, isang maalamat na hiyas na mas nagniningning kaysa sa lahat ng bato. Pagkatapos ay lumangway ito papalayo, at natauhan si Alan kasabay ng pagdating ni Lucas. Nang tanungin ng kanyang senior kung ano ang hawak niya, kaswal na sumagot si Alan na isa itong biyaya mula sa Phantom Beast. Tinitigan siya nito ng matagal, halatang iniisip kung naalog ba ang utak niya sa pagkahulog. Iginigit niya na mismong isang Phantom Beast ang nagbigay sa kanya ng kaliskis, ngunit hindi naniniwala si Lucas sa kanyang sinabi. Pagbalik sa laboratorio ng kanilang master, ikinuwento ni Alan ang nangyari tungkol sa kanyang makintab na bagong kaliskis. Hininga ni Klaus si Lucas ng kumpletong ulat tungkol sa nangyari sa ibaba, ngunit sinabi nitong huwag isama ang tungkol sa Phantom Beast at sa Demon Core. Sinabi niyang siya na mismo ang makikipag-usap sa ibang mga Mage Lord tungkol sa mga bagay na yon. Pagkatapos ay bumaling siya kay Alan at sa wakas ay sinabi ang mga salitang inaabangan nito. Sinabi ni Lord Klaus na dahil si Alan ang nakakita ng material, nararapat lang na siya rin ang magpakinis at umukit nito para maging isang Magic Stone. Binigyan niya si Alan ng buong pahintulot na gamitin ang kahit ano sa loob ng kanyang research lab. Pero habang inaayos niya ang mga espesyal na kagamitan para sa gawain, inutusan niya muna si Alan na pumili ng sarili nitong grimoire. Sa isip pa lang napipili siya ng sariling grimoire, ay nanabik na siya, at hinilan niya ang kanyang senior palabas ng kwarto. Dumating silang dalawa sa isang malaking tarangkahan na mahigpit na nakatali sa mabibigat na kadena. Nang bumukas ito, pumasok si Alan at nakita ang isang dambuhalang aklatan, mga estanteng abot kisam na puno ng hindi mabilang na grimoire na naghihintay mapili. Nagsimulang tumunog ang mga kampana na hudyat ng seremonya sa pagpili ng grimoire, at sabik na lumingon ang lahat ng grimoire smith para makita kung sino ang pipili ngayong taon. Subalit, nagbago ang kanilang mga mukha nang mapansin na ang kalahok ay isang simpleng aliping bata na 2 araw pa lang doon. Nagsimula silang magtaka kung paano nagkaroon ng karapatan ang isang tulad niya na sumali sa ganoon kahalagang seremonya. Iniisip nilang katawa-tawa ang kanyang pagsali dahil imposible para sa isang aliping tulad niya na makatanggap ng isang grimoire. Sinabi ng isang babae na umilaw daw ang isang grimoire para kay Lord Klaus noong seremonya niya, pero agad itong itinanggi ng isang lalaki bilang isang pinalaking urban legend lang. Git niya, tiningnan niya ang mga tala sa memorya at bahagya lang itong kumislap, hindi kasing dramatiko ng sinasabi. Ang receptionist niya ay nanonood ng may pananabik at nag-iisip kung itutuloy ba talaga ni Alan ang pagsubok sa kabila ng mga pag-aalinlangan. Nakarating siya sa pasukan ng isang malaking silid at nagtanong kung doon nakalagay ang mga grimoire, at kinumpirma ni Lucas na ang lugar ay kilala bilang Grimoire Archive. Ipinaliwanag niya na ito ang imbakan ng mga grimoire na naghihintay pa ng master na aangkin sa kanila. Sinabihan ni Lucas si Alan na makinig mabuti at ipinaliwanag na ang grimoire ang pumipili sa gagamit nito at hindi kailanman ang kabaligtaran. Binalaan niya si Alan na huwag hawakan ang mga grimoire sa estante dahil kusa itong lalapit kung tatanggapin siya nito. Kung walang tumugon, dapat siyang umalis na walang dala at huwag pilitin ang anuman. Kaya malinaw kay Alan na kapag walang pumili sa kanya, wala siyang makukuha. Ipinaliwanag pa ni Lucas na ito ang dahilan kung bakit tinatawag itong karapatang sumali sa seremonya at hindi garantisadong may makukuha. Idinagdag niya na ang mga mage na kulang sa karanasan ay madalas hindi kinikilala ng anumang grimoire sa yugtong ito. Kung ganoon, kakailanganin ni Alan na pagbutihin ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng mga misyon bago siya magkaroon ng isa pang pagkakataon na sumali ulit. Bago pumasok si Alan, inabutan siya ni Lucas ng isang kakaibang gintong bola na agad pumukaw sa kanyang kuryosidad. Bago pa man makapagtanong si Alan, biglang nagkapakpak ang bola at nagsimulang lumipad sa paligid. Ipinaliwanag ni Lucas na isa itong Mystery Mosquito na nagbibigay daan sa kanila na obserbahan ang lahat ng nakikita ni Alan mula sa malayo. Idinagdag niya na ito ay para lamang maiwasan ang pandaraya at ang pag-broadcast nito sa memorya ay karaniwang proseso para sa bawat kalahok. Sinabi ni Lucas na malamang ay nakikita na siya sa memorya at pinapanood ng ibang grimoire smith ang gulat niyang mukha na nagpapaalala sa kanila ng sarili nilang mga seremonya noon.
Pinakalma siya ni Lucas na huwag mag-alala at sinabing maghihintay siya sa labas bago siya hilingan ng swerte ng may mahinahong ngiti. Pumasok na si Alan sa archive at nagsimulang maglakad habang tinitingnan ang di pamilyar na paligid. Maya-maya, napansin niyang sobrang tahimik ng lugar, pero parang may nararamdaman siyang humihinga na para bang buhay ang espasyo mismo. Dahan-dahan siyang lumingon nang makuha ng isang mahinang ilaw ang kanyang pansin, at doon niya napagtanto na hindi lahat ng aklat sa archive ay totoong grimoire. Nagsimula siyang mag-isip kung ang mga kumikinang ba ang mga totoong grimoire, habang nakatayo siya sa harap ng isang maningning na libro. Natukso siyang abutin at kunin ito, pero agad niyang naalala ang babala ni Lucas at pinigilan ang sarili bago magkamali. Medyo nadismaya si Alan sa sitwasyon habang iniisip kung paano niya malalaman kung may pumili na sa kanyang grimoire o wala. Pagkatapos, lumingon siyang muli at saglit na nasilayan ang isang kakaibang halimaw na agad ding naglaho ng walang bakas. Inakala niya noong una na isa itong demonyo, ngunit napagtanto niyang ito ay isang bagay na lubos na naiiba sa kanyang inaasahan. Pagkatapos, isang kakaibang lobo na may marka sa ulo ang lumitaw sa harapan niya, na ikinagulat niya. Sumigaw siya sa iba na mag-ingat at sinimulang habulin ang nilalang. Habang tinatahak ang makikitid na pasilyo, narating niya sa wakas ang isang espasyo kung saan nakaupo ang lobo sa ibabaw ng isang haligi. Lubos na humanga si Alan sa maringal na tanawin sa kanyang harapan. Tinitigan siya ng diretsyo ng lobo, na ikinagulat niya, ngunit dahan-dahan nitong ibinaba ang ulo. Bigla na lang, nagsimulang magniningning ng maliwanag ang marka sa ulo nito at pinuno ng liwanag ang buong lugar. Natigilan ang ating bida nang biglang sumugod sa kanya ang liwanag at napaatras siya. Patuloy sa pag-record ng lahat ang maliit na drone habang isang grimoire ang lumitaw sa himpapawid. Samantala, nagulat ang mga manonood at nagsimulang magsismisan, iniisip kung normal ba ang lilang liwanag na iyon. Nagsimulang magduda ang mga maharlika kung gaano talaga kalakas si Alan at kung totoo ang mga alingasngas tungkol sa Master. Kahit noong nahanap ni Lord Klaus ang kanyang grimoire, hindi ito kailanman nagningning ng ganito kaliwanag. Kinumpirma ng guro na talagang hindi normal ang liwanag at iniisip kung konektado ito sa pagkahilig ng bata sa sinaunang mahika. Balik kay Alan, inilahad niya ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang bumababa ang grimoire. Sa sandaling mahawakan niya ito, naramdaman niya ang daloy ng mana na tumitibok na parang isang pusong buhay. Nagulat siya sa init nito at niyakap ng mahigpit ang grimoire habang inaangkin ito. Sa buong panahon, patuloy na ipinapakita ng lumulutang na kamera ang buong pangyayari. Habang nanonood sa isang lumulutang na projection, inamin ni Lord Klaus sa kanyang sarili na may talento nga ang bata, pero hindi niya akalain na ganito ito ka-espesyal. Bumalik si Alan sa lab at ipinakita ang grimoire sa kanyang master nang may di maitagong pagmamalaki. Nagkomento ang matanda na ito ay isang maalikabok na sinaunang libro, pero maganda ang kanyang napili. Sinabi niya sa ating bida na ingatan ito at inanyayahang umupo dahil kailangan nilang mag-usap ng seryoso. Habang ninanamnam niya ang paghigop ng tsaa na parang isang Briton, muling binanggit ng kanyang master ang kwento tungkol sa basbas ng Phantom Beast. Sa isang matigas na tono, hiniling niya kay Alan na ulitin ang eksaktong sinabi ng nilalang, salita sa salita. Paliwanag ni Alan, tinawag daw siyang batang pinapaboran ng sansinukob at binanggit na nakikita ng kanyang mga mata ang sinaunang mahika tulad ng ibang mga sinaunang nilalang. May sinabi rin itong malabo tungkol sa mga Spirit King na gagabay sa kanya sa pinagmulan ng mahika. Pagkatapos marinig iyon, nagpasya si Lord Klaus na ibunyag ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Sinasabing ang mga Star King ay mga espiritong nilalang na namumuno sa mga teritoryo ng 5 pangunahing kaharian. Napansin ni Alan na hindi 7 ang 5, halatang nalilito. Sumingit si Lucas at ipinaliwanag na walang nakakaalam kung saan nagtatago ang natitirang 2 hari. May naniniwala na ang 2 iyon ay malayang gumagala sa buong kontinente ayon sa kanilang gusto. Maging ang maestro ay umamin na sa kabila ng kanyang habambuhay na paghahanap, wala siyang natagpuang kahit isang matibay na bakas nila. Isinasantabi iyon, nagtanong si Alan tungkol sa pinagmulan ng mahika. Sumagot ang kanyang master na malamang ay tumutukoy ito sa Primal Stone. Walang nakakaalam kung nasaan ang pinakamatandang magic stone na naitala sa kasaysayan o kung anong uri ng mahika ang nilalaman nito. Nananatili itong misteryong hindi nalutas ng pinakamagagaling na isipan ng mga nakaraang siglo, at walang kahit anong pag-isip ang nakalutas nito sa ngayon. Naniniwala si Lord Klaus na maaaring sa wakas ay maintindihan ng mga tao ang sinaunang mahika kung mapag-aralan nila ang Primal Stone. Si Alan lang ang makakahanap sa lahat ng Star King. Pero sa totoo lang, hindi na kailangan ng ating bida ng dagdag na tulak. Excited na siya sa pag-isip pa lang kung gaano kaganda ang isang basbas mula sa isang Spirit King, nakikita na niyang mas makinang pa sa diamante ang kaliskis ng Phantom Beast. Matapang niyang idineklara na gagawin niyang misyon sa buhay ang paglalakbay sa buong kontinente at hanapin ang bawat Spirit King. Bago niya simulan ang pangarap na iyon, binalaan siya ng kanyang master na ang tamang paghahanda ang magpapasya kung makakaligtas siya sa paglalakbay o hindi. Sa ngayon, tanging ang mga nakatataas lamang ang nakakaalam na patuloy na dumarami ang mga pag-atake ng demonyo sa kanlurang rehiyon.
Ang kasalukuyang teorya ay sinasalakay ng mga demonyo ang teritoryo ng mga tao para tugisin at lipulin ang mga nakatagong spirit beast. Kamakailan lang ay nawala ng sariling spirit beast ang Stone Guardian Kingdom na sumusuporta sa teoryang iyon. Dahil doon, hindi pwedeng maging pabaya si Alan sa kanyang paglalakbay. Higit sa pag-iingat, kailangan niyang lumakas para harapin ang mga demonyo ng direkta. Matapos ibigay ang babalang iyon, sinabihan ni Lord Klaus ang ating bida na pumunta sa workshop district ng Thor at ipaayos ang kanyang grimoire. Kalaunan, sa loob ng isa sa mga workshop, nahihiya si Alan habang pinapanood ang iba't ibang uri ng mga taong gumagalaw sa paligid. Habang sumisilip siya sa isang sulok na parang isang kahina-hinalang raccoon, biglang lumitaw ang isang elf at nagtanong kung naparoon siya para ipaayos ang kanyang libro. Bagamat hindi gusto ni Alan ang muntikang atake sa puso, nagpasya siyang pagkatiwalaan ang kakaibang karismatikong manggagawa sa kanyang grimoire. Matapos suriin ang libro sandali, sinabi ng elf na matatapos niya agad ang trabaho, na ikinagulat niya sa bilis ng pagsusuri. Nagkomento rin ang masayahing elf na ito ay isang dekalidad na grimoire, kaya nararapat itong alagaan ng maayos. Tumango si Alan, ngunit hindi niya mapigilang titigan ang matutulis na tainga ng lalaki. Napagtanto ng panday na halatang hindi pa nakakakita ng marami sa kanyang uri ang bata. Ipinaliwanag niya na ang mga elf na tulad niya ay dalubhasa sa ganitong gawain dahil ang mga tagagubat ay may mga kagamitan at pamamaraan na hindi basta-basta magagamit ng mga tao. Kaswal niyang idinagdag na ang mga Stone Guardian, na parang mga duwende sa mundong ito, ang nagpapatakbo ng mga Magic Stone Workshop. Agad na pinagdugtong ni Alan ang mga pangyayari at naintindihan na ang panday na ito ay malamang na gumagawa ng lahat ng uri ng magic tools na pinapagana ng mga bato. Sinubukang manatiling kaswal, nagtanong si Alan tungkol sa guardian spirit na nagpoprotekta sa kabubatan ng mga elf. Kinumpirma ng elf ang pagkakaroon nito at sinabing bukas siya sa ilang mga katanungan. Iyon pala ay isang pagkakamali dahil binomba niya ito ng napakaraming sunod-sunod na tanong kaya't agad binawi ng elf ang kanyang alok. Nang maayos na ang grimoire, binigyan niya ng tip ang ating bida tungkol sa isang taong maaaring mas maraming alam tungkol sa guardian spirit kaysa sa ordinaryong elf. Mukhang nagustuhan niya ang ating sobrang mausisang bida, kaya nagbahagi siya ng isa pang maliit na sikreto. Sa lalong madaling panahon, darating ang isang karavan mula sa gubat, at isang napakalakas na mandirigma ang karaniwang nag-escort dito. Ang escort na iyon ang maaaring pinakamagandang pagkakataon ni Alan na makakuha ng totoong mga sagot. Samantala, sa labas ng Magic Tower, isang elf na nakahiga sa ibabaw ng bubong ng karavan ang mukhang sobrang inip na inip. Sinabi sa kanya ng escort na malapit na sila sa kanilang patutunguhan. Naalala niya ang panahong nakipagduelo siya kay Klaus noong mas bata pa ang matanda at tuluyan niya itong dinurog. Mula noon, wala pa siyang nakaharap na tunay na kalaban at iniisip niya kung sa pagkakataong ito ay makakatagpo na siya ng isang taong makakapagbigay ng magandang laban. Kinabukasan, mukhang babagsak na ang ating bida matapos magpuyat, pinapakintab ang magic scale na parang buhay niya ang nakasalalay dito. Sa puntong ito, hindi na nagulat si Lucas na makita siyang tumatawa na parang baliw sa ibabaw ng isang bato. Sinabi sa kanya ng kanyang senior na bukas na ang palengke ng mga naglalakbay na mga ngalakal at inanyayahan siyang lumabas para magpahangin. Habang naglalakad sa mataong bazaar, lubos na namangha si Alan sa lahat ng kakaiba at kamangha-manghang mga bagay na nakadisplay. Ipinakita sa kanya ng isa sa mga elf na mangangalakal ang isang masalimuot na sulo na sikat sa mga elf. Nang marinig ang tungkol sa mga tagagubat, bigla niyang naalala ang tunay na pakay sa araw na iyon. Lumigalinga siya, nakakita ng mga elf sa lahat ng dako, ngunit walang sinuman sa kanila ang mukhang ang napakalakas na mandirigmang hinahanap niya. Habang nagpapatuloy sa paghahanap, nakakita siya ng isang mangangalakal na nagbebenta ng mga hayop na nakakulong. Ang makita ang mga nilalang na tinatrato tulad ng ginawa sa kanya noong bata pa siya ay nagpupuno sa kanya ng galit. Bigla na lang, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa malapit, at lahat ay tumakbo mula sa isang halimaw na nakawala. Mukha itong ordinaryong hayop sa unang tingin, ngunit nakilala ng kanyang mga mata na may mali dito. Kinumpirma ng mga elf na isa itong nagagalit na Morlock at inutusan ang lahat ng tao na tumakas, ngunit hindi nakikinig si Alan. Sinubukan ng mga tagagubat na labanan ang Morlock, na karaniwang isang maamong hayop na mahina rin sa water magic. Para pakalmahin ito, kailangan nila ng isang water mage. Gayunpaman, muntik nang sunugin ng Morlock ang isa sa mga elf gamit ang hiningang apoy nito. Pumasok si Alan para iligtas ang sitwasyon. Napatingin ang mga tagagubat ng hindi makapaniwala. Isa lamang siyang maliit na tao na may hawak na baguhang grimoire, ngunit napigilan niya ang isang halimaw na mas malaki pa sa kanya. Ngunit sa halip na magpasalamat, sinigawan siya ng nakakainis na elf kanina, tinatanong kung wala na siyang pakialam sa buhay. Pinahahalagahan niya ang pagligtas ni Alan sa kanila, ngunit iginiit na trabaho ito para sa mga matatanda, hindi para sa isang baguhang paslit. Ang ating bida ay seryosong nainis sa komentong iyon. Halatang halata na ang mahika at mga pana ng kanyang kasama ay napakahina na para lang kilitiin ang Morlock.
Habang nagsisimula siyang maglakad palayo, narinig niya ang bulong ng elf na tapos na sana ang lahat kung nandito si Shumiel. Ang tamad na iyon ay natutulog sa bubong habang ang iba pa sa team ay nakikipaglaban sa harapan. Bigla na lang, naghagis ang Morlock ng 3 bolang apoy ng sabay-sabay. Agad na tumugon ang ating bida, minamanipula ang lupa para bumuo ng isang pader ng buhangin na pumigil sa mga ito. Gamit ang kanyang bagong grimoire, gumaling ng husto ang kanyang kontrol kaya't sinakyan niya ang mga alon ng buhangin na parang isang gangsta. Habang nasa ere, pinalitan niya ang Earthstone ng isang Waterstone, pinagsasama ang dalawang elemento para ikulong ang malaking unggoy sa isang elemental na kulungan. Natigilan ang mga tagagubat, tanging isang demonyo lang ang kayang manipulahin ang buhangin ng ganoon. Pinasalamatan nila siya at sinigawan na tumakbo habang sinisira ng Morlock ang mga gapos nito at sumusugod sa kanya. Si Alan, syempre, ay tumangging umatras. Ang kanyang hindi kapanipaniwalang galing ay hindi nakaligtas sa pansin ng isang mandirigma na tahimik na nagmamasid sa buong oras. Pinag-aralan ng mandirigma ang baguhang tao, napansin ang galing sa pakikipaglaban niya sa Morlock, ngunit hindi niya nakikitang matatalo nila ito kahit kailan. Samantala, tiwala si Alan na makikita ng kanyang mga magic eye ang kahinaan ng nilalang. Ngunit habang naghahanda siyang umatake, isang pana ang dumaan sa tabi niya. Naputol ang ulo ng Morlock mula sa katawan nito. Isang kamay ang dumapo sa kanyang balikat, at narinig niya ang isang boses na bumubulong ng papuri sa kanyang tainga. Hindi man lang naramdaman ng ating bida kung saan ito nanggaling, ngunit agad niyang napagtanto na ang taong ito ay mas mataas ang antas kaysa sa lahat ng elf sa paligid. Tinawag ng nakakainis na elf kanina ang lalaki na Shumiel, na kinukumpirma na siya ang pinakamalakas na mandirigma na hinihintay nila. Lahat ng tagagubat ay dumumog kay Shumiel na parang mga tagahanga, ngunit hinawakan siya ng naunang elf sa kwelyo, halatang nainis sa kanyang mayabang na ugali sa pag-isang tira sa Morlock. Ipinaalala niya kay Shumiel ang kanyang sariling estado. Naging seryoso ang tono ni Shumiel habang sumasagot, tinatanong kung naalala pa ba nila kung ano talaga ang kanilang estado. Isang grupo ng mga bihasang mandirigmang elf ay dapat talagang mahiya, na kailangang umasa sa isang batang tao para iligtas sila mula sa isang halimaw. Humarap si Shumiel kay Alan at mumisi, tinawag siyang isang paslit na may malakas na suntok. Nanatiling kalmado si Alan, ipinapakitang hindi siya madaling maasar, na mas lalong nagustuhan ni Shumiel. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa mandirigmang elf. Nakatutok ang mga ito sa Morlock, na kahit paano'y gumagalaw pa rin kahit putol na ang ulo. Sabi ng isang matalinong tao, namamatay ang mga tao pagkatapos silang patayin. Alam ito ni Alan, kaya ang tanging dahilan kung bakit buhay pa ang nilalang ay malamang dahil sa magic stone na nakabaon sa dibdib nito, tulad ng mga eksperimento ni Malak. Masayang nag-alok ang mandirigma na suportahan si Alan, ginagawa itong isang pagsubok upang makita kung kaya ba talagang patayin ng bata ang nagwawalang Morlock. Si Alan, ang negosyador, ay nag-alok ng isang kasunduan. Tatanggapin niya ang mga kondisyon kapalit ng isang pabor kapag tapos na ang laban. Napangisi ang mayabang na elf, iniisip na ang liit-liit na ungas ay napakalaki magsalita para sa kanyang laki. Dahil doon, lumipat ang ating bida sa Water Magic Stone at ibinuhos ang lahat, sabik na subukan ang lakas ng kanyang bagong grimoire. Nasaksihan ng mga elf sa paligid nila ang kahanga-hangang pagpapakita ng kapangyarihan, at nanatiling nakanganga ang kanilang mga bibig sa gulat. Si Alan naman, patuloy na nag-enjoy sa laban at tuloy-tuloy na inaatake ang Morlock ng walang pagbagal. Tinanong niya si Shumiel kung nakikita niya ang isang itim na marka sa halimaw na tumitibok at sinabihan siyang doon mismo asintahin. Kumuha ng palaso ang elf at malinis itong pinana, tinamaan ang target at napahiwalay ang madilim na kristal mula sa Morlock. Nang matanggal ang kristal, nagsimulang mamaga ang katawan ng halimaw sa lahat ng panig na nagpapahiwatig na malapit na itong sumabog. Nataranta ang mga elf at sumigaw na tumakbo ang lahat para iligtas ang kanilang mga buhay. Pero bago pa man sumabog, ginamit ng ating bida ang kanyang water magic at pinalibutan ang halimaw sa huling segundo. Lahat ay lumingon sa gulat na pagtantong nailigtas sila. Matapos asikasuhin ang halimaw, lumapit si Alan sa itim na kristal na pinatalsik ni Shumiel at dinampot ito. Habang pinag-aralan niya itong mabuti, napansin niyang kamukha ito ng mga ginamit ni Malik para sa sarili niyang mga pakana, na nagpapatunay na maaaring sangkot si Malik dito. Sakto namang dumating ang malambing na elf na si Shumiel at niyakap ng mahigpit ang binata. Pinupuri siya sa lahat ng kanyang pagsisikap. Agad na sinamantala ni Alan ang pagkakataon para itanong ang matagal na niyang gustong malaman at dumiretso sa usapan tungkol sa mga Phantom Beast. Tinanong niya kung may alam si Shumiel tungkol sa Phantom Beast sa lupain ng mga elf at anong uri ng mahika ang ginagamit nito. Nagulat si Shumiel sa biglaang tanong, pero nang tignan niya si Alan, isa lang mausisang bata ang nakita niya na gustong intindihin ang mundo. Hinaplos niya ang ulo nito at sinabing may dala rin siyang amoy na katulad ng sa isang Phantom Beast. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang Phantom Beast ng mga tagagubat ay kilala bilang isa na kayang bumasa ng hangin. Ipinakilala niya ang Phantom Beast bilang isang maringal at astig na agila na may kakayahang tumawid sa mga harang ng panahon.
Dagdag pa niya, nakikita ng Beast ang lahat, at kasama na roon ang usapan nila ngayon. At ginamit niya itong dahilan na baka magalit sa kanya ang Beast sa pagbubunyag ng napakaraming bagay. Sinabi niya sa binata na kung gusto niya talagang makita ang Beast, dapat siyang sumali sa pista na ginaganap isang beses kada 50 taon sa lupain ng mga taga-gubat. Ipinaliwanag niya na ang kailangan lang niyang gawin ay talunin siya, at ang iba pang mga tagabantay para magkaroon ng garantisadong pagkakataong makilala ang hari. Lalo niyang pinukaw ang interes ng binata sa pagsasabing ang susunod na pista ay gaganapin sa loob lamang ng 2 taon. Gayunpaman, pinili ng binata ang mas maikling daan at hinamon si Shumiel doon mismo. Nangatwiran siya na kung matatalo niya ito ngayon, hindi na kailangang maghintay pa ng anumang pista. Natuwa ang malambing na elf sa binata, ngunit ipinaalala sa kanya na may iba pang mga tagabantay, kasama na siya, at kailangan niyang talunin silang lahat. Sinabi niya sa binata na magsanay siyang mabuti sa susunod na 2 taon kung gusto niyang magkaroon ng pagkakataon at nangakong ibibigay niya ang kanyang buong lakas pagdating ng panahon. Buong kumpiyansang sumagot si Alan na siguradong mananalo siya. Sakto namang dumating si Lord Klaus at tinawag ang binata. Kinuha niya ang itim na kristal mula sa kanya at saka napagtantong ang elf na nakatayo sa tabi niya ay walang iba kundi si Shumiel. Ibinunyag ng maestro na nakalaban na niya ang lahat ng 7 tagabantay noon at nagawang talunin silang lahat maliban kay Shumiel. Tinanong ng malambing na elf ang matanda kung apprentice niya ang binata. Pero bago pa niya maituloy ang usapan, tumatakbong lumapit sa kanya ang kanyang escort, at mabilis na umalis si Shumiel para iwasang masangkot sa anumang responsibilidad. Habang paalis, ipinaalala niya sa binata na hihintayin niya ito sa pista sa loob ng 2 taon. Tinanong naman ng matanda ang binata kung gusto niya talagang pumunta sa pista ng Forest Kings. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang lumakas pa, at kasabay nito, inamin niyang hindi na niya kaya ang hamon na iyon habang naniniwala pa rin may pagkakataon si Alan. Nagsimulang mag-daydream si Alan tungkol sa kanyang tagumpay at kung gaano niya gustong makilala ang dakilang agila na kararating lang niya narinig. Makalipas ang ilang araw, pinag-aralan ni Klaus ang material na nakuha niya mula sa binata. Napag-isip-isip niya na maaaring may nagtanim ng bagay na yon sa loob ng Beast at nagsimulang mag-alala na baka mas malaking gulo pa ang kaharapin ng binata sa malapit na hinaharap. Sakto sa kanyang masamang kutob, nakatanggap siya ng tawag at nalamang may emergency dahil papunta ang hukbo ng mga demonyo sa katimugang lungsod. Samantala, natapos ni Alan ihanda ang Mana Stone ng Phantom Beast at sabik na subukan ang mahikang nakaimbak dito. Mabilis niya itong sinubukang gamitin habang sinisigawan siya ni Klaus na tigilan ang paggamit ng mahika sa loob ng kwarto, ngunit huli na ang lahat. Nagningning ang mga mukha ni na Lucas at Alan habang lumalakas ang asul na liwanag. Ngunit sa isang iglap, nabitin sila nang humina ang mahika halos kasinbilis ng paglitaw nito. Pareho silang napakamot na lang sa ulo. Malinaw niyang naramdaman ang malakas na bugso ng mana, pero sa tuwing sinusubukan niyang kontrolin ito, dumudulas ito sa kanyang mga daliri na parang tubig. Ipinaliwanag ni Lord Klaus na ang mahika ay mas komplikado kaysa sa karaniwang sinaunang spell na nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayan upang lubos na magamit ang kapangyarihan nito. Naalala ni Alan ang mga sinabi ng Phantom Fish Spirit na maaaring mahirap makabisado ang mahika, ngunit tiwala itong matututunan din niya itong kontrolin. Isinasantabi iyon, ipinaalam ni Klaus sa dalawa na ang hukbo ng demonyo sa timog ay mas aktibo kaysa dati. Dahil doon, wala silang pagpipilian kundi ipadala ang bawat mage na may antas na intermediate pataas, kasama si Lucas, para harapin ang banta. Gusto ring sumama ni Alan, ngunit iginiit ng kanyang master na manatili siya sa Tor. Nang magprotesta siya gamit ang paawang mga mata, kinilala ni Klaus na tiyak na may talento si Alan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, may mas mahalagang gawain na naghihintay sa kanya. Kinabukasan, umakyat si Alan sa Tor. Narinig niya ang 2 mage na nagbubulungan tungkol sa mga reinforcement na ipinadala sa timog at nalungkot dahil naiwan siya. Nagpatuloy siya at lumakad papunta sa counter para asikasuhin ang ilang papeles. Pagkakita sa kanya ng babaeng blonde, nagsimula itong umaligid-ligid sa kanya. Daldal ng daldal ang babae kahit halatang naiinis na siya sa presensya nito. Bigla silang parehong natigilan ng tumunog ang mga alarma. May anunsyo na nagbababala sa lahat ng mage na lisanin ang tore dahil isang mataas na antas na banta ang nakatakas mula sa kulungan. Isang senior mage ang nagmamadaling pumasok, natataranta, at inutusan ang babae na tawagan agad ang mga Magic Lord. Halatang takot na takot siya, alam na walang iniwang buhay na bantay ang nakatakas na bilanggo. Nagsimula ang kaguluhan habang tumatakbo ang lahat ng mage para sa kanilang buhay, ngunit hindi magtatago si Alan. Nagpasya siyang hanapin ang banta bago ito makatakas sa Tor. Sa mas mababang palapag, napansin niyang bahagyang bukas ang isa sa mga pinto. Sa pagsilip sa loob, nakita niya ang taong hindi niya inaasahan. Isang dagli ng mapapait na alaala ang tumama sa kanya na parang truck. Walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang kanyang grimoire na handang umatake. Ang kanyang target, si Lord Malik, ay mukhang kakaibang kalmado noong una. Ngunit matapos siyang makita, nagsimulang mamilipit ang katawan ng matanda, at nagsimula itong magsalita ng kung ano-ano.
Nagdadaldal ang baliw na may karapatan siyang baguhin ang mundo, na sinasabing ipinagkaloob ito ng kanyang master. Nilunok niya ang isang pulang-pula na magic stone. Walang kahiya-hiyang idineklara ni Malik na magiging isang malaking karangalan para kay Alan na masaksihan mismo ang kanyang misyon, na sirain ang kaharian. Mabilis na gumamit si Alan ng water magic para pigilan ang banta. Sumabog ang itim na apoy sa paligid ni Malik, na nagsasabing makikilala siya bilang ikawalong Star King. Itinulak ng baliw na mage si Alan at sumabog ng butas sa pader, tumakas palabas. Nanlaki ang mga mata ng ating bida sa gulat sa itsura ni Malik. Ang kanyang katawan ay mukhang butot balat na lang. Bahagyang nayanig, determinado si Alan na pigilan ang baliw bago ito kumuha ng mga inosenteng buhay at hinabol ito. Bigla, inanunsyo ng kanyang kwintas ang isang misyon sa lahat ng mage, puksain ang anumang demonyo sa lungsod at iligtas ang mga mamamayan. Tumulog ang mga kampana ng alarma sa kanyang isipan habang sinusubukang iproseso kung ano ang ibig sabihin ng babala. Mula sa isang mataas na lugar na tanaw ang lungsod, nakita niya ang mga demonyong nagwawala, tinatakot ang mga tao sa bawat sulok. Pinuksan niya ang lahat ng demonyong nakikita niya habang tumatakbo sa kabisera, sinusubukang intindihin ang kaguluhan. Nakatayo sa ibabaw ng isang fountain, nakita niya si Malik na halos hubad, sumisigaw tungkol sa kung gaano siya kalakas. Inilabas ng baliw na mage ang kanyang apoy, nilamon ang lahat ng mage na nakapaligid sa kanya. Ngunit sumingit si Alan, sinasabing dapat subukan niyang labanan ang isang kasing laki niya. Nagpatawag ang baliw na mage ng lahat ng uri ng demonyo para dumugin siya, ngunit madali silang tinangay ni Alan. Halos hindi kumurap si Malik dahil ang antas ng kanyang kapangyarihan ay hindi sapat para hamunin siya. Ang kalahating demonyo, kalahating tao ay nag-alok na patayin siya nang may kaunting sakit kung hihingi siya ng tawad. Tumanggi si Alan, magalang na ipinaalala sa kanya na siya ang dapat na nagmamakaawa. Napahiya na siya nito noong bata pa lamang siya. Nabasag ang marupok na ego ni Malik at itinigil niya ang pag-arte bilang mabait na psychopath. Dinamihan niya ang mga halimaw na umaatake kay Alan, at hindi nagtagal ay dumating ang mga tulong. Napagkamala ng ibang mga mage si Malik na isa lang demonyo at naghandang umatake. Sinubukan silang balaan ni Alan na mapanganib ang nakatakas na bilanggo, ngunit hindi nila siya pinansin. Tingin nila sa kanya ay isang baguhan na kalahati ng kanilang laki na hindi alam ang kanyang sinasabi. Agad nilang pinagsisihan ang desisyong iyon. Ginamit ni Malik sa unang pagkakataon ang kapangyarihan ng isinumpang magic stone. Habang ginagamit ng baliw ang kanyang ipinagbabawal na kapangyarihan, nagawang talunin ng pinagsamang lakas ng mga salamangkero ang gago, pinaghiwa-hiwalay ang kanyang mga braso't binti, pero bumalik din ito sa dati pagkaraan ng ilang segundo. Parang bago. Habang pinapanood siyang bumalik sa dati, kahit napugutan pa ng ulo, nahihirapan si Alan na isipin kung paano tatalunin ang halimaw na ito. Hindi niya maintindihan kung paano naging demonyo si Malik sa simula pa lang. Tapos napansin niya ang mga yelong nakatusok sa balikat ni Malik at isang magic stone sa paanan niya. Pinulot ito ng kalahating demonyo, iniisip na tanga siya sa pag-aakalang kailangan niya ng malalakas na magic stone para lumakas pa. Dinurog niya ang mahalagang hiya sa mismong harapan ni Alan para lang asarin siya. Ipinagyabang ni Malik ang buong lawak ng kanyang pagbabagong anyo bilang demonyo, kapangyarihang higit pa sa sapat para burahin sa mundo ang lahat sa kabisera. Pagkatapos nyon, plano niyang magpaulan ng apoy sa Beast Kingdom at sa lahat ng iba pang lupain hanggang sa kilalanin siya ng buong kontinente bilang ikawalong Star King. Nawala ng pag-asa ang lahat ng nanonood na salamangkero, kumbinsidong wala na silang magagawa pa. Pero mayroon pa ring sinag ng pag-asa. Tinawag ni Alan si Malik na isang basura at nanumpa na siya mismo ang magtatapon sa German cockroach pabalik sa basurahang pinanggalingan nito. Nagpakawala ang baliw na salamangkero ng hindi mabilang na matinik na baging, hinahamon siyang subukan. Maliksing umiwas si Alan, ginagamit ang spell na natanggap niya bilang basbas sa unang pagkakataon sa isang totoong laban. Pero, natigil ang kanyang pag-atake nang saksakin siya ng isang baging sa balikat. Inasar siya ni Malik, tinatanong kung saan napunta ang lahat ng tapang niya kanina. Sa unang tingin, mukhang nabigo siya. Pero sa kaloob-looban niya, nararamdaman niya ang isang marahas na bagyong namumuo, sapat na enerhiya para ubusin si Malik ng 10 beses. Sawa na sa pakikipaglaro sa tinik sa kanyang lalamunan, sumugod si Malik para sa isang huling nakamamatay na atake, pero hindi umabot ang kanyang baging kay Alan na nakaramdam ng presensya ng isang espiritu sa kanyang tabi. Sa unang pagkakataon, matagumpay niyang nakumpleto ang spell na natanggap niya bilang basbas. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa kanyang kamay, tumagos sa kalangitan na parang isang kometa. Biglang lumitaw ang Phantom Magikarp, ang malaking anyo nito ay kumikinang sa purong mana.